Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kalaman na kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. So, magandang hapon po sa mga kababayan natin. At wala si Tita Mel ngayon, ano po, no? So, we have to excuse Tita Mel dahil kasi medyo merong medical concern sa bahay ni Tita Mel. Kaya ako po muna ngayon ang nandito kasama nyo po, ano. Okay, so ang kasama pa rin po natin ngayon ay si Chairman Ray Buendia, na po, no? Yeah. And sa ngalan po ni Tita Mel Elizalde, ito po si Chot Velasquez at ako po ang hahadili sa kanya na host natin sa ating programa ngayon na EB Talakayan at specifically ang topic po natin ngayon ay The Appointed Guardian of the Divine Wealth. Ayan, so Chairman, medyo maganda-ganda yung ating pag-uusapan, ano? Salamat. Apo. Thank you. Ano ba ang dapat dyan, Chairman? Anointed Guardian of the Divine Wealth? Ayun nakalagay kasi doon sa aking mandato. Kaya yun ang nakalagay din sa mandato ko. Sa mandate na ikaw ang Guardian of the Divine Wealth. So, yan ang ating pong linawin, ano? Ano ba ang ibig sabihin yan? Na maging guardian of the divine wealth? Kasi, yun din naman ang basic na question talaga, Chairman, ano po, no? Saan nag-emanate yung title na yon? Pero, bago pa natin palalimin yung ating pag-uusap ngayong hapon, Chairman. Yes. Balikan po muna natin yung konsepto, no? Pinag-uusapan natin na divine wealth. Ano po, no? So, marami kasing klase ng wealth. Ano po, no? So, correct. Ang isa ay meron din tayong mga tinatawag na national wealth. Ano po? Kaya nga meron libro si, may libro na ang title ay The Wealth of Nations, si Adam Smith. Kasi yung mga nations ay nagke-create ng wealth. Ano po? Correct. Right. Correct. So, meron ding pelikula, no? Yung National Treasure. Yun. Ano po? So, yung National Treasure, bahagi yan ng national wealth. Ano po? So, tayo rin, meron din tayong mga national treasures. Ano po? So, merong national wealth, and then meron din lumabas noon, Chairman, no? Yung ill-gotten wealth. Wow. Yan. So, may lumabas noon, no? Estudyante pa lang ako niyan ng panahon na yun, Chairman. Ano po? Correct. Lubitaw yan. Ano po? So, wala akong kaalam-alam. Kasi ang alam ko lang noon, Chairman, ay magpahid ng uhog sa ilong. No? Correct. Tapos, Correct. so, hindi ko na alam kung ano yung pinag-uusapan noon, no? So, merong gano'n, no? Tapos, eventually, ito na ngayon, no? Ay na-encounter ko yung another kind of wealth. Oh, yun. Ito yung tinasabing divine wealth. Correct. Yan ngayon. Medyo elusive yan, Chairman, yung divine wealth na yan. No? Ano ba ang nature niyan? No? Nasaan ba yan? At dito ay nung mga nakaraan dun sa mga ating pong audience na ngayon lang manonood nito, no? Okay. Ay may mga tinalakay na po tayo dito, no? So, ang isa ay isang dokumento na merong pirma ng ating dating presidente na Cory Aquino, kung saan ay merong dineclare na divine wealth. So yun ang isang document. Now, dun sa mga ibang interested parties na chairman, ang question diyan ay
yung bang document na yon ay authentic o ito ay isang fake na document? Ayun. Kasi unang-unang, bago yan si former Cory Aquino sa pwesto niya na pumalit sa dating presidente Ferdinand Marcos Sr., inutusan niya yung PCGG, si former Senator Hubito Salonga, na pumunta sa Switzerland para habulin si dating presidente Ferdinand Marcos. It so happen naman, ang pagpunta niya ron, if I recall, mga August 1986, bumalik siya. Kasi Pilipinas. Hindi nila napatunayan kasi ang sabi ni former President Ferdinand Marcos, hindi akin yan. That is a divine wealth. Pag-aari ng ating makapangyarihan Diyos na itinransfer ko na sa isang spiritual wonder boy, which is na, may dokumento po ako niyan na nakita na inano rin ni nakapirma rin yan si Sir Derlon, sir. Ikaw ang executive secretary. During that 1986, ang unang PCGG po ay si former Senator Hubito Salonga. Yan. Na hindi nila napatunayan with respect sa dating presidenteng Ferdinand Marcos. Sinabi niyang hindi akin yan. Sa Diyos po yan. Well, yan. No? So, yung mga enthusiast ng history, in fairness talaga, no, chairman, ano? Ako, ang mga nabasa ko din dyan ay maraming mga isinampang mga cases against Ferdinand Marcos, no, sa mga Marcoses. Totoo yan. At ang daming natalo na mga cases. Yeah. So, meron tayong mga alam na nasa news na may mga na-retrieve daw, no, na mga some of these properties and assets, di ba? Pero marami ring mga isinampang cases, mga claims na natalo. Natalo sa US, ay na I think natalo din yata dito sa Philippine courts, no, kung if my memory serves me well. Kaya ang tanong doon, kung ano yung paano yung mga natalo na yon, ano? Ito ba ay property of the Marcoses? Now, you're saying yung isang premise na it was declared as divine wealth dahil hindi sa kanya yung hinahabol. Yung hinahabol, ano? Sa Switzerland yun. Oo, so hindi sa kanya yon. No, kaya kumbaga parang ang pagkakaintindi ko diyan, merong dalawang set ng wealth. Ang wealth that belongs to the Marcoses, and then you have the wealth that is now classified as divine wealth. Yeah. At yun ang pinag-uusapan natin ngayon. Ano po, no? Salamat. Yang, Alam mo, ang ganda ng tanong at saka dapat masagot ang tunay na katanungan. Kasi 21 years nagpresidente rin po yan si ating former president Ferdinand Marcos Sr. Sa 21 years niyan, kung may negosyo naman yan, whatever it is, na kumita naman, whatever it is, sinasabi mo, that is national wealth. Yun. Posible. Right. Ngayon, dahil lang sa kanyang mga binatong atrocities, whatever it is, ay sinabi nilang ill-gotten wealth. Ang tanong, nasaan ba yung divine wealth at saka yung mga national wealth, treasure na yan? Iba naman po yun na sinasabi mo. Parang iniisip ko dyan, Chairman, tanungin natin si Nicolas Cage. Dahil sa pelikula we must be serious now. Alright. Kasi tayo, ang gobyerno natin, we are facing uncertain destiny in this trying time. Maging seryoso na tayo sa divine wealth. Yan. Oo. Huwag na yung away-away na ill-gotten. Doon kasi binabato kay former President Marcos ang ill-gotten wealth. Wala tayong pakialam doon, mga kababayan ko. Ang pakialaman natin yung nandyan na nakatago. Gaya na yun. Legitimate wealth. Yes. And that is the divine wealth. Gaya niyan, kinuha nung 5 na pinirmahan. Pinirma nung Magic 5. Yung 3,500 metric tons na gold bullions. Yeah. Na inano niya sa Thailand. From Switzerland to Centennial gumawa Energy sila Thailand. ng mga system na sila kasi sila nakaupo
Kaya nga, Ma'am Dilima, nakapirma po kayo. Sa totoo lang, you suffer a lot, nakulong kayo ng, sabi nga niya, sa droga kayo na Eh, paano nakapirma ka dito sa Circular 49? And you, Senator Drilon, sir, and former Senator in DILG, Marujas, and you, Governor Titangco, and ikaw, sa finance noon, si Cesar Purisima. Mga sir, magtulungan na po tayo tungkol dito sa Circular 49, nandyan yung dollars na inano nyo. Nasaan na po napunta yun? Ito, kaya nga, divine wealth, nakaano nga dito. Ano po akong guardian nito? Mayroon po akong mayroon po akong dokumento. Hindi po ako rito. Sino bang may maging guardian kanitong divine wealth? Sa taong bayan po ito. Sa ating mga Pilipino na nag-aantay ngayon ito na dapat na nating maisakatuparan. Hindi na yung paligoy-ligoy pa. Pag-awayan na yung PIDAP, pag-awayan ng intelligence fund. Saan kayo kumukuha niyan? Saan yung roots ng pera na yan? Iyan po ang tanong ko. Ako andi dito, magtulungan tayo, haharapin ko kayo, kahit saan dyan sa Senado. Ang number 1 dito, United Nations Organization, International Court of Justice, World Bank Group. Iyan po yan, mga kababayan ko. Magtulungan na tayo. Huwag kayong magsabing sa inyo yan. Hawak nyo. Wala kayong batas dito. May dala po itong batas, itong divine wealth. Iyan po na sa libro na yan. Iyan ang divine constitution. Ayan. Ang bagong republika ng Sige. Pilipinas. Chairman, bago tayo tuloy-tuloy dito, meron tayong mga viewers. Wow. Si Renato Tongo, Mr. Renato Tongo, watching po, ang sabi niya. So, magandang hapon po sa iyo, Mr. Renato Tongo. Then, si Lynn Manabat. Hi, Lynn, sa Marilao, Bulacan. Wow. Ay, kumusta ka, Lynn? Na-miss ka na rin namin dito sa studio. Dati nating kasama ito, Ay, ganun ba? Chairman, si Nice. si Lynn. Thank you very much. Ayan. So, interested sila dito sa pinag-uusapan Dapat natin, lang, Chairman. Ayan. mga kababayan ko. Dito na tayo kasi gawa na po akong manifesto. Perma na lang nyo para punta na natin ang Senado or United Nations Organization and World Bank. Kasi po ito, pera natin ito. Ano pang gagawin natin? Wag na po tayong away-away dyan na politika, mga charter change, cha-cha o Charter whatever. change. Pera muna. Mga kababayan ha. Andito si Sir Tut sa tabi ko. So, ito pa, isa pang nanonood sa atin si Miss Vilma Leowela. Good PM Sir Chot at Sir Ray Buendia. Interesting topic. Watching from Bayumbong, Nueva Vizcaya. Wow! Mabuhay Thank ang mga you. Pilipino. Mapasaati ng divine wealth sa madaling panahon. Yan. Ang correct. Hindi po ito ilgatin. Diyos po ang may-ari nito, pati buhay natin. Para magmura na lahat ang bilihin, wala nang yung mga climate change na pahirap sa atin. Tulong-tulong po tayo. Ayan, So, yan, Chairman, yung interest ng ating mga kasama, ng mga mamamayan. Anybody na stumbling on this, sa topic na ito, tinatanong, saan galing yung divine wealth na yan? Alam mo, Chairman, mabalikan na lang natin. Sinasabi ko nga doon sa ibang mga kasama ko, pag kung nabasa natin si Pigafetta, yung isang Spanish na scholar, na sumulat siya ng libro, yung isang description niya sa Pilipinas, maraming ginto. Sabagay, hanggang ngayon, maraming ginto sa Pilipinas. Ang hirap nga lang minahin na ngayon. Pero noon, napupulot lang yung ginto sa Pilipinas sa Chairman. Pero actually, meron pa rin mga lugar dito sa bansa na ganun ang reality, na medyo napupulot lang yung ginto. So, ang question din kasi dyan is, saan napunta yung mga kayamanan na yan? Yan ba ay nawala na sa ating bansa o nandito lang yan sa atin at tayo ay mayroong claim dyan sa mga wealth na yan, na nakikreate na yan. I think yan yung divine wealth, partly. Chairman? Anyway,
tuloy po maganda tayo. yun. Hindi po ba, no? Oh, kasi ang divine word should be documented. Yes, no. And Pag hindi dokumentado, peke yan. Totoo yan, Chairman. Meron akong isang natin Dapat may mining ka. na You must be i-declare mo kung paning whatever it is. Saan galing, Saan galing yan? yan. Oh. So, meron akong narinig noon, sabing ganun, you are sitting on a pot of gold but it's useless because you have no papers. Yun na nga eh. May papers ka at saka bukod yan, may batas ka. Yan. Sa Diyos po yan eh. Hindi mo na mahaluka yan eh. Buhay natin sa Diyos. Meaning to say, sino nakikinabang ng mga dokumentado? Di siyempre yung mga nakaupo. Yun na nga. Tayo, Chairman, nakaupo ka rin eh. Nakaupo rin. Parehas tayo. Huwag muna tayong tatayo. Huwag muna tayong upo. Huwag muna tayong tatayo. Kailangan nakaupo tayo, Chairman. Yes. Dahil kasi, usapin din ng power yan, Chairman? Yeah. But then again, ito yung point na yan, na merong guardian of the divine wealth. So, bakit ba, Chairman, kailangan na mayroong guardian? Ano ba ang trabaho, parang job description itong guardian na ito? Yan, magandang tanong. Kasi, number one dyan, para ipaano yung kanyang batas about the divine wealth, divine constitutional law. My guardian, para sa sambayan ng Pilipino, buong mundo, na ang pag-aari nitong kayamanan sa Diyos. Kasi lumutang na siya, hindi gaya noon. Natago, puro pa mga, sabi niyan, engkanto, ganun, may kaibigan ka, puro ritual. Hindi na pwede yan. Transfer na ang itong spiritual sa material. Nasa buhay tayo eh. Hindi na tayo yung yung nangangarap pa na kung ano-ano pa. So, itong guardian na ito, kung kanina binanggit mo, Chairman, meron tinatawag na spiritual wonder boy. Code lang po yun. Code yun. Yeah. Na tumutukoy dun sa isang tao na siyang guardian. Napag-utusan. Napag-utusan. Yeah. Kaya yun, ganun din, Chairman, but that's I think the idea ng appointed, di ba? It's emanating from another authority, from a source, being transferred, delegated to some. Yun. I'm not sure kung hindi ako magaling po sa legalities. Meaning to say that mandated. Right. No. So I think yun yung mandated. There is this person na mandated about Correct this ka. something. About this. And in this case, yung divine wealth. Oo, kasi noon wala pang batas na, sabi nila, kaya nasabihin mo ilgatin. Kasi sinong magpapatunay kung wala kang batas? Kaya marami din sabi may accounts. O accounts, kanino yan? Ay sa lelong mo, nasaan na si lelong? Patay. Di ngayon, SPA, ganito, anak ka. Marcos, nandiyan si Bongbong, si BBM. Apo ka ni Rizal. Saan na si Gat Jose Rizal? Yung mga, aywan ko kung saan nila kinukuha yung mga nila. Ideas na yan. Yung kanilang mga ginagawa. Ay importante, wala na po yung mga argumento. Tatagal pa yan, may proof kayo. Ipapakita nyo ang pruweba nyo nandiyan na yan. Kasi 5 po yan nasa global agreement yan. 5. Alam mo yung 5 na yan. Ito ano na nga ulitin ko. Pag hindi kayo dumaan dyan sa 5 na yan, unang-una, sasabihin ko, United Nations Organization. Isa. Pangalawa, Financial Action Task Force. Pangalawa. Pangatlo, International Criminal Court. ICC. Tapos, International Court of Justice. 4. Panglima, World Bank Group. World Bank Group. Yes. Itong mga na ito, na international na ito ang sumasakal sa atin ng karapatan. May hinahanap sila, may resolution sila ang UN at saka International Court of Justice nung pang 2015. May hinahanap sila yung pamprint at saka yung ASM account. ASM account. That is itong account na ito ng ESM, yung anointed secret money. Almighty secret money.
iyan po sa ama na i-transfer na yung Almighty Master account na i-transfer na dyan sa mother account. Siya na po yan ang hawak natin. Na Wow. hinahanap po ito ng United Nations Organization at saka ICG. Oh. Ikaw, ba't ako lulutang? Sila naghahanap eh. Oh. Chairman, dahil kasi yung iba hindi naman nila napanood lahat pa yung ating mga Ayan. yung video streams natin tungkol dito, no. Nagsimulan na meron din tayong episode na pinag-uusapan natin yung ASM. Kasi nabanggit mo ngayon yun yung Yeah. ASM, ano. So we observed na yung ASM ay iba-iba yung mga meaning. No, kaya tinanong, ano ba yung ASM? Kasi merong pangalan ng isang tao, is that Anthony Santiago Martin. Yun. UA Anthony. ASM. US Santiago, Santiago. Martin. Siya ang pumapil na ginamit na ng mga nakaraan. Oo. Pero po, nag-surrender na po yan. Nung 2017. So ibig sabihin, Namatay na nga yata. merong talagang tao na ang pangalan ay Anthony Santiago Martin. Oo. At pagkatapos, pumapel siya. Hindi lang pumapil, buong mundo yun. Mayroon pang niyan. Halos umikot na. Ang problema. Ay, hindi pa pwedeng hindi pa ako lumulutang noon. So, meron palang actual na tao na ang acronym ng pangalan niya ay ASM, no? Correct po Anthony Santiago Martin. Alam yan ng mga may accounts. Sabihin nila, bakit noon pa? Hindi nahuli-huli. Tapos nung nag-surrender na lang kasi nalaman niya, hindi na niya oras Nalaman niyang na. Kaya, iba dyan, mayroon pang mga kung anong accounts. Ayun, mga hinuli. So, Hinuli ng NBI. Ngayon, paano nyo mapatunayan yan kung hindi kayo lulutang? Nandiyan po ang Senado, Kongreso, andi dito naman tong Elizalde. Sige, go tayo. ayan, so sa Elizalde Broadcasting po tayo, mga kababayan, no? So, yung mga kaibigan natin, mga nanonood at makakapanood pa po, Yung So, mga accounts. Yeah, yung may mga account daw, Kuno. no? Oo. Na kuno. Ayan, Huwag kayong magtago, Kasi pag nagtago kayo din sa mga nyo, yung tawag nito, yung mga membro nyo, hindi kayo lumulutang. Tandaan nyo yan, peke kayo. Sasabihin ko na. Kasi kung hindi kayo peke, lutang kayo. Ayan. So, interesting po yan. Lumutang na kayo. Sama-sama tayo. Tutulong kami. Yan. So, yung ASM, code din po ito, no? Yes. Code itong ASM. At iba-iba nga yung mga meaning niya. Meaning yan. No? Pati actually si Tita Mel, di ba? Oo. Siya. Dineclare na natin siya na ASM din. Oo. No? Appointed Secular Mother. Kasi natin, maging seryoso na po tayo. Gaya yung yung Magic 5 Yung Magic na nakapirma. Diyan na natin malalaman, mga kababayan, kung ano nangyari doon sa yung pera na yan. Yung 3,500 metric tons. So, that's a lot of Nandiyan gold, may dokumento tayo nun, di ba, Sir Tots? Sa madaling salita, nakapirma kayong 5. Ano pang hinahanap natin? O kayo sa Senado, sir, ha? Anytime, andi dito kami. Nag-ano ako ng manifesto, ipirma, dadalhin dyan para hanapin ito. Kung ito'y negotiable pa, o ano nangyari. Walang closure Ay, sino naghirap ngayon? Sino ngayon nasaan na yung pera? Sino ang pwedeng managot dyan? Sino ang mga mga nagtatakip dyan? Ito bakit yung pagtatakpan pa? Lumutang na nga tayo. Andi dito na tayo to divulge the truth. Yan. So, mahalaga. Tulong-tulong tayo. Yes. So, babalikan ko lang, Chairman, mga kababayan, kung inyong maaalala, nung unang napag-usapan niyang BSP Circular 49 na yan, nung una kong nakita yung dokumento, napakamot ako ng ulo, Chairman. Yes. Kasi parang, ano bang klaseng dokumento ito? Parang hindi naman yata totoo. So parang hindi pinansin ng mga Correct. tao. Oo.
Oo, Eh, 2014 pa yun. Ay, yun nga. Tapos, Chairman, biglang merong lumabas na another claim. I'm not sure kung after few weeks or a few months na mayroong totoong dokumento na Circular 49. Yes. So, nabuksan na naman yung topic. Oo. Tapos, this time, meron pa lumabas na taga Bangko Sentral daw, no? Na nagsampa ng complaint sa ombudsman. Correct. Yung dalawang taga-Bangko Sentral. Oh, pagkatapos ang sumunod na eksena diyan, no po. May lumabas na mga press release, no, na ito raw ay base sa spurious na document. So, ABS-CBN, meron ang GMA7, meron yung malalaking network, ano po, no? Pero ako, ang personal na interest ko doon, wala akong narinig, wala rin akong nakita na kung merong complaint sa ombudsman, ano ang ginawa ng ombudsman? Pwede bang isnabin lang yun ng ombudsman? Isa pa ganito yan. Yung mga gusto nilang mawala na yung usapan na yan eh. Mga sabing spurious, sinasabi mo, para mawala ng issue. Mapagtakpan. They are twisting the facts. Supposed to be intended para sa ating mga Pilipino, mga kababayan ha. Atin po yan. Ngayon, ay silang mga pera eh. Silang involved. Para wag nang mapag-usapan, kailang takpan at saka takutin. Lalo yung dalawa na yun na nag-complain. Taga Bangko Sentral magko-complain ba yan? Ay silang mga nakaupo. Uy, bakit hindi niya inano? Then after that, si President Duterte na. After after Pinoy, nasaan yan? Bakit nawala yung kaso? Oh, ang laki po niyan, $1 trillion yun. Nasa akin ngayong yung mga kopi, mga dollars. In even na marami akong alam ngayon kung ano na nangyayari nun sa dolyar na yan. Sino na ngayon nakikinabang dyan? Managot kayo sa taong bayan. Magkaroon akong manipisto, mga kababayan ha. Tandaan nyo ito. Kung ito negotiable pa, ng jam pa, sino nagpapasasa? Sino nagtatago? Antayin nyo po yan. Yan, no po, no? So, mga kababayan, actually meron tayong inihandang letter na inais nating ipadala. Salamat. Okay, natin na yun. kay Sa lahat na Senator- kinaukulan. Tsaka yung kay Senator Coco Pimentel. Yan. No. Yan. para- Para maimbestiga na ito. So, we will be asking question about this, ano po, no? So, ang interest natin diyan kasi ako sa totoo, Chairman Ray, Yeah. bata pa ako, dami ko nang naririnig na mga kwento tungkol diyan. Kasi nung elementarya ako, binubuksan na rin ng mga teachers namin sa eskwelahan, sa social studies, yung topic na ito. Except that hindi nila ginagamit yung salitang divine wealth. Correct. Ang ginagamit nilang termino ay ill-gotten wealth. Kasi marami kasing kurakot. Mm. Hindi ko naman sabing ganong kurap. Isipin nyo na po ito. Unang-una, ang unang presidente natin si FM Marcos, 'di ba umalis siya? Napaalis siya. Sinong sumunod sa kanya? Si Cory. Namatay. Pangalawa si Erap naging presidente. Yes. Si Sir Erap presidente nakulong. Nakulong siya. Oo nga, yes. Tapos sumunod naman na presidente po natin si President Gloria. Pero Nakulong din. pero may na-miss kang presidente, si FBR. Si FBR kasi patay na rin eh. Ayoko nang banggitin. Kasi unang-una, siya nga nagbenta ng Bonifacio. Fort Bonifacio. At saka yung mga doon sa Clark. Lahat. Bakit sila bibinta? Wala na sigurong pera. Isipin mo, after Cory, namatay. Nagkaroon na naman ng hirap ang buhay. Tapos, natigok din, namatay din si FBR. Sorry sa tigok namatay. Hindi ngayon, wala na. Naibibinta. So, saan nakukuha ang pera? Drain ang ating kabanang bayan. Ay dumating si Irap. Wala nang laman, sabi ni Irap. Inubos doon ni FBR. Tapos, kaya
na-involve siya sa sa kaso. Napaalis pa siya Sa posisyon. sa posisyon, dahil lang sa corruption. Ay, sumunod naman ito si GMA. GMA. PGMA. Ha? 9 years siya. Nakulong din. Ngayon, balik ulit siya sa congressman, balik din sa Sa ganyan. posisyon na rin. Ano? Posisyon. O sino ang sumunod sa kanya? Si Pinoy. Namatay din. Oh. Pero merong, nandun din yung panahon yung 3,500 metric Metric tons. Yung Circular 49 na issue. Ginamit yan si Pinoy. Pero ang nakalagay doon, kay Marcos daw. Ang may-ari. Samantalang sila ng ilgatin. Sila nag-declare Sila nun. nag-declare ilgatin. Kaya, naanuhan ang media natin na Tito West. Kasi mo Channel 2, Channel 7, para hindi mapag-usapan. Sabi ko nga, Sir Franklin Drilon, sir, 2 bisis ako pumunta. Ikaw ang Senate President po. Nasa akin pa yung tatak ng Alam mo yan, binigyan kita ng papel para ayusin natin. Ay, ang kaso, walang closure. Tapos suddenly, mayroon kayong pinalabas na 3,500 metric tons. Ano na po yan, ha? Ano na nangyari? Malapit na po tayo sa edad nyo po na yan. Matagal kayo sa Kongreso. Kung ano man yan, Sir Drilon, pag-usapan natin kung wala na yan or kung sino na ang umahawak niyan. Bakit si Senator De Lima nakulong? Yan. Right. Tapos wala naman palang kasalanan. Ayun na nga. Nakalaya siya. Ay, nakapirma siya. Kaya hinaing ng iba, baka dyan sa pera na yan. Diyan siya. Yun ang dahilan. Kaya siya pinakulong. Posible yan. Ang tanong ko, Ma'am De Lima, kung anong alam mo dito, sa pagpirma mo rito, isiwalat mo na po. Magsalita na. Magsalita na po kayo para may closure po tayo. Dito na tayo. Kasi mag-eleksyon na naman. Siyempre, kung ikaw magsenadora, kayo ni iba na naman, kami na naman ang magigisang mga taong bayan. Mga taong bayan, tayo, tandaan yan, may manifesto tayo, na natin to, balanray na natin itong manifesto, idali natin ito dyan sa Senado, and sa United Nations Organization. Yung hinahanap nila. Nagagawa na po tayo. Papasalamat din ako kay Sir Tots dito, kahit pa paano, nagpapatulong po ako. Bago pa tayo magpatuloy, Chairman, nais ko lang muna na magpadala ng pagbati din sa ating CEO, sa founder natin, si Tita Mel. Gaya na sinabi ko kanina, umuwi kasi si Tita Mel dahil merong medical emergency or medical concern doon sa kanilang bahay. Si Tito Winfred, get well soon. So regards kay Tito Winfred, and we are looking forward na siya ay magiging yung nasa mabuting kalagayan sa lalong madaling panahon. So we pray for your good health. Siyempre kasi si Tito Winfred hindi na rin ganong bumabata . And so yun. Anyway, ang isa pang nais natin na banggitin dito, mga kababayan, ang interesting dito kasi sa pinag-uusapan nating divine wealth, yung mga tao na tinutukoy dito na implicate, we know na mga real people. Correct. And they are not just real people, they are people in power. So Correct. that's really interesting. Totoo yan. Kaya magbibigay ako ng isang background dito kung bakit nagkaroon tayo ng program, Chairman. Yes. Nung bago tayo magsimula, pinag-uusapan namin ito dito nila Tito Hile. Ngayon, ang tanong ni Tita Mel, sabi niya, ano ang interest natin dyan sa divine wealth na yan? Sabi ko, ako, coming from the discipline of sociology, sabi ko, Correct. Tita, pinag-uusapan ito ng mga tao. Kasi may mga nakasama akong mga tao sa iba't ibang probinsya na pinag-uusapan yan so merong hinihintay, may inaasahan yung mga tao about this. So sabi ko kay Tita Mel, Tita, sabi ko, ang duty natin dyan bilang isang media institution is to ferret out the truth, to find out the truth. Tama yun. So hindi lang yung to speak the truth,
no? But also to find out, kasi how do you speak the truth if you cannot find Find out it. if it is true or not? Correct. No? So Yeah. kasama sa trabaho, no, ng speaking the truth is to find out if it is true or not. And one way of finding out, no, kung ito ay true or not, ay by engaging in discourse about the topic, no? The discourse of the topic sa pinag-uusapan natin. Kagaya nito, yung ASM, yan po pala ay code. Code, ito Ano po? yung tinatawag na mother account. Ito Mother na po lahat account. na ito. Wala na yung mga laro-larong account Ayan. na ginawa na yan para ma-displace lang ang yung mga greedy dyan. Ganun yan. Yan. And Itong inahanap ng ng UN at saka International Court of Justice. Yung 5 nasa global agreement, sila ang nakaalam nito. Mga kababayan ko, dito sa atin sa Pilipinas, wag na tayong maglaro. Wala naman na yan eh. Oh, sa inyo lalo dollars? Amerika yan. Oh. Euro? Sa Europe. Peso, mayroon pa ba tayo? sa Pilipinas. Sa Pilipinas, naka-imprinta na ba? Mayroon na bang na-assign si BBM sa pera niya? Oh, Ilang wala taon pa, na ba no? siya? Oo. Dapat mayroon na siyang pinirma na pera. Kasi hindi pwede nang pumirma sa peso kung walang ang World Bank. Magpapaalam sa World Bank lagi. Ha? Hindi pwedeng tayo. Under pa tayo ng World Bank. Ang Bangko Sentral natin, under ng World Bank yan. Lahat ng central bank nationwide, World Bank pa rin yan. Kaya kontrolado po tayo. Oh, so, now po si PBBM ng 2022. Okay. No? So, natapos na rin ang 2023. Yes. Ngayon ay 2024 na. Bakit nga wala pang pera na pinipirmahan si PBBM? Alam mo kung minsan naalala natin nung nagpunta siya sa Switzerland. Kasama pa niya si GMA. May mga sabing accounts. Punta siyang Japan kahit saan until now. Hindi na pipili pong makakakuha yan kasi naka-interlock na po yan eh. Bawal na. Kaya tayo That's naghihirap interesting. ngayon. Naghihirap na tayo ngayon. Ay sabihin man ng mga nandyan mga magagaling dito sa ating Bangko Sentral. Tingnan mo si Governor Jokno. Tingnan mo, napalitan na naman siya sa Department of Finance. Noon si Honorable Dominguez, panahon ni Digong, 'di ba? Pumalit si Jokno. Tapos Ralph Recto naman yata ngayon sa Department of Finance. Ang pinagtatakan natin mga kababayan ko, marami dyan nagmamasid lang. Huwag na po kayo magmasid. Lalo na yung mga intellectual na nakakaalam. Tulungan nyo na po itong divine wealth na ito. Kasi dito po yan kumukuha ng mga gatasan na lang ito nila eh. Kaya niyan 3,500 metric tons na nilang paano sila paano nila sa ibang bansa? Bawal po yan. Nasa libro po yan ng Divine Constitutional Law na bawal yan sa Pilipino po yan. Ba't kayo nangahas? Nadalhin dyan sa Thailand. Oh, namatay na si Pinoy. Sino pang mananagot? Kayong 5 nang dyan eh. May 4 pa. Ha? Hindi, 5 pa sila. Pang-anim yun kasi hindi Presidente pang-anim. Bakit hindi man lang na So, silang 5, yung Magic 5. Magic 5. Tinatawag natin. Sabihin nyo naman kung para may closure na. Kung makaano tayo pa, sertots dyan sa Senado, yung manifestation, mga perma ang tao. Kayo, mga kababayan, kung ito naman, para malakas naman ang natin, magkaisa na tayong mga mamamayan. Huwag kayong magpapaano dyan na may accounts yan, kung sino dyan. Wala namang batas yan, mga grupo-grupo. Hindi ko kayo hinahamon, tutulong ako sa inyo. Pero magsasabi kayo dyan, sa inyo dyan, saan galing yan? Oh. Pag Marcos nga na senior ilgatin nga nakalagay dyan sa UN, mga damis, cronies. Oh. Ano pa? Sige nga. Please. Oh. Huwag kayong magmagaling dyan.
nasisira tuloy ang bansa natin dahil dyan sa accounts. So, yan chairman, ang isang pinag-uusapan natin na ako mismo kasi chairman, meron akong na-encounter na group, no, na meron talaga silang organization. In fact, naging officer ako doon. No? Totoo yan. Yan na nga ang kanilang Across the nation, no? May mga regional Yes. directors. At naging regional director ako doon. Tapos, at some point, they were asking me to become the president of the organization. I just begged off, no? So, tapos kasi nakakausap ko yung iba't ibang mga regional director. So, I know na meron talagang kaming national na organization. Kaya lang, yung sinasabing person na spiritual wonder boy. Yan, isa pa yan. Biglang namatay eh. Isa pa yan, yung hinuli. Nagpumunta, yan sa akin yung dating principal na kasi hawak nila lahat ng mga yung mga baldado sa buong Pilipinas. PWD. Doon daw yun, yan, tama ka. Doon daw ipupunduhan daw yun. Ngayon yung principal na yun, pumunta sila sa Krami. Kasi si Wonderboy nga ang kasama nila. Kukuha silang certificate. Ay, sabi nung diyan sa CIDG, nasa inyong papel mong si Wonderboy ka. Nasa bahay daw. Tapos, gumanon yung principal, sabi, nagtaka siya. Walang maipakita. Hindi na sila bumalik kasi pupusasan eh. Saan pumunta sa akin? Alam mo, sinurinder yun. Yung feasibility studies niya. Nasa akin. Wow. Basta namatay na siya. Ay, yung isa naman, nung hinuli ng NBI, ayaw ko kung may naniniwala pa sa kanya. Kasi sa akin ito pala, with respect kay Attorney De Vera. Ayaw ko sa BSP ka pa. Sir, ikaw ang humahawak ng sa Intelligence Division and yung hawak mo pa ang Investigation Division. Sinulatan kita, tapos ganun-ganun na yun, panahon pa ni Governor Titango. Nung sinulatan kita, tapos ganun-ganun, sumagot ka pa sa akin, ipapaprofile mo pa ako. Yan, monitoring. Nagpasalamat ako sa sagot mo. Sinagot kita ng salamat sa sulat mo. Sir, mag-imbestigahan na tayo. Wala ka ng sagot. And even ikaw, yung chief economist, in-endorse po ako ito panahon na ni former Duterte. Pasalamat ako sa kanya, in-entertain ako ng tao niya ni Sal Panelo. Tapos in-entertain nila ako yan, na-endorse niya kay Senator Bongo, hindi pa yan senator, at saka DOF Dominguez. Tatlo sila, in-endorse nila ako sa chief economist. Mayroon pa ng chief economist. Ikaw, Sir Gil Beltran. Binigay ko nila sa iyo endorsement ko. Ang sagot mo sa akin, ill-gotten wealth. Diba? Kako hindi ito kay FM. May hallmark po ito na pag-utusan lang ko. Hindi ka na sumagot. Ay ngayon nandiyan na si BBM. Sabihin mong ill-gotten. Yan, hindi ko yan binigay pa kay BBM. Sir Gil Beltran, ang sinasabi ko sa iyo, hinahanap ng UN ito at saka ICG. Pilipinas tayo. Huwag naman tayong paikot-ikotin nyo pa ang Pilipino. Kung ako naman na hindi totoo, sabihin nyo, hindi totoo yan. Mr. Buendia. Ako. Tigil ako. Kaya gaya yung hinahanap na 3,500 metric tons, yung inano nyo sa Thailand, ano na nangyari? Walang closure. Mananahimik ako? Sabihin yung wala na yun. May dollars eh. Paano yan kung itong mga Pilipino magalit na? Ganyan pala. Tapos away-away pa sa ngayon sa mga intelligence fund. Nasaan na yung mga DAP? Nagba ang pera nun? Nasaan na? Tapos nawala yung si Chief Justice Corona. Pinagkaisan lahat ng mga ng mga senador. Mawala lang siya. May 50 pesos bawat sa kanila doon Daw. Whatever it is. Yun lang nabalitaan ko, yung 50 pesos. Alam mo, sa totoo lang Chief Justice, tinira ng mapaalis mo.
No. Tapos pagdating naman ni isa naman Chief Justice, si Sereno ba 'yon? Oo. Iba ba? Tanggal din. Presidente nakukulong, Chief Justice natatanggal. Oo. Mga kababayan ko, alam ko nagtitimpi lang tayo. Ha? Nagtitimpi lang tayo. Kaya nga nakakatawa ito eh. Huwag naman ganunin tayo. Kaya nga dito na po ako sa harapan nyo ha. Kaya nga ito, bago pa lang lahat, pasalamatan ko muna yung kaibigan ko ha. Yeah, Pwede ba sige yun, po. sir? Yes, sige po. Ito kasi itong kaibigan ko si Sir Melton Taylor. An American pilot and diver. Magkita tayo sa area mo anytime. Ina-greet kita ngayon. At saka ko pala, yung the poorest of the poor na lugar dito sa Pilipinas, sa Marikina, sa Barangay Tumana. Oh. Bago ng barangay captain. Mhm. Si Akiko Sintino. Ma'am, barangay chairman, ginigreet po kita dito sa Wow. Elizalde. Kayo po ang batang-batang barangay chairman. Diyan po sa poorest of the poor. Ma'am. Wow. Oh. Malaki ang challenge diyan kay kapitana. Oo. No. Taga dyan si Congresswoman Kimbo. Oh. Kilala mo yun yung yun? UP rin yun. Okay, kumusta naman? Anong nagawa naman ni Congresswoman? Ay, di ba siyang dito sa mga pera? Siguro baka magkita kami ni Congresswoman Kimbo. Ma'am, ay nga pala. I'm from the poorest of the poor. Ako din. Sama din kami diyan. Tayo lahat. Kaya nga, ito, ginigreet ko at saka yung kanyang buti na minsan lang ako kasi hindi ako nagpa-plug. Mayroon akong pinsan pala doon sa barangay Chiruman, retired principal, Nitz Taraya. Magandang hapon po. Ma'am Nitz Taraya, matagal ka na namin na lalo na si Aro, si Mr. Efren Rodriguez, ang kaibigan ko, kababata akong professor dyan sa Lasal. Sir Efren, Professor F, kayo lahat yan ng mga magagaling dyan sa probinsya. Wala tayong away-away dyan ha. Yung mga, dyan, pag kita-kita tayo. Tsaka yung mga waray. Oy, wow. Mga kamag-anak, plus doon sa Iloilo, mga Yanzon, at saka sa Baguio. Ayan. Manang, dyan ako sa Ilocosur, mga Buendia dyan. Ilocosur, di sa norte ba yan? La Union, La Union, Ilocos Norte, Ilocosur. Hindi kasi Kala ko Iloilo. Kasi yung saan ako na laki rin ako diyan sa Fort Bonifacio, diyan sa Makati. Kaya ang dami natin kung saan ako napunta kasi sa kahirapan siguro. Sa totoo lang. Oo. Kaya yung mga nandiyan lalo na yung ito pala yung kaibigan ko diyan sa galing din ako diyan sa kaibigan kong umalis din serbisyo nagba-vlog si Dado Enrique. Sir, yung class 83. Ewan ko. Magandang hapon po. 40 years na tayong hindi nagkikita. Na ko yung mo. Nagkita kami 1983. Tagal na yun hindi pa kami nagkita. Ngayon. 41 years. Nagba-vlog siya Napanood ko yan, sabi niya magkita daw kayo, Oo nga. Ewan ko ba? Mahilap. Kung man di sama-sama kids o kita-kita kids tayo. Yan. Lalo ikaw pinsan na Kaleo, Quezon. Si Pulis, sila si Peter. Okay. The second, Quezon. Sige pa tayo rito, masaya ako. Gusto ko yung mga tanong mo Yan, opo, So, maganda yun, yung pinag-uusapan natin na guardian. So, we are beginning to understand better, yung mga realities about the divine wealth. Po? Correct.
Chairman, mabanggit ko na lang din na kasi meron tayong bubuksan na studio sa Los Baños, Yun! Laguna. Ay, mayroon naman tayong sa Los Baños. Very good. Yes. Los At, Baños, Laguna. mas ha? powerful yung ating isa-set up na Ay, di studio doon na doon. tayo. Sometime. Minsan. Pwede rin, Chairman, Ay, kasi doon tayo ha. Mas Ay. maganda doon yata eh. yung speed kasi ng internet natin dito, Oo, kayo dyan ha. 100 Kayo press dyan yung 100 Mbps. Doon, kaibigan 1 Ustad gigabyte. ha. Oh. Yeah, imam ng Muslim, we are inviting you. Lalo kayo para ma-share out Pwede. natin. Sa lahat ito, tulong-tulong tayo para maayos natin ang ating broadcasting. Yan. No. So, bibisita din tayo doon, no? At, Correct. Siyempre, ang kailangan nga natin ditong pag-usapan, ano? Kagaya ng binanggit ko kanina, Chairman, ano? We want to find out, ito bang divine wealth na ito ay isang urban myth o ito ay isang historical fact na dapat natin talagang malaman, no? So, yan ang parang point or object ng inquiry natin dito sa divine wealth na ito, di ba? Kasi nga, again, yung mga events na mga binabanggit dito, yung mga tao, no, ay mga totoong mga tao ito no. So alam natin na mga nag-exist sila. Parang wala pa naman akong na-encounter so far doon sa mga documents natin na mga taong fictitious, no. Correct ha? Kundi kasi kung halimbawa ito yung mga na totoong tao tapos idinadawit yung mga pangalan nila sa mga scandalous something like that, Yes. dito, 'di ba? Hindi, bakit hindi sila nananahimik, Kasi 'di ba? maraming scammer at saka hustler. Yeah, may scammer. Ito kasi May topic tayong gano'n, no? when Stop scamming, ano? when it comes to historical or biblical, yan mga sinabi mo kanina eh. Sa atin, it should be based in facts. Yan. Facts tayo. Proof. May Wag nang maraming argumento pang gaya niyan mga maraming abogado yun, ang tagal nilang yung kaso. Isa lang naman, hindi, mostly, nakalagay sa dokumento ko yan. Oo. Ang tagal nilang paikot-ikot, isa lang naman na libro sa batas Oo. Bakit sila nagtatagal ng kaso? Sino ang kawawa? Yung walang pera. Yan. Mga kababayan ko, tandaan nyo ito. Sabi nga niyan, ang justice system natin, halos ayaw na ng mga pobre. Di, sa Nako. totoo lang. Ako Oo. naniniwala Ay, ako, Chairman, na Salamat. meron tayong justice system, pero naniniwala din ako na wala tayong justice. Justice system lang. Hindi, yan na nga ang sabing magandang magsalita eh. Sabi nga nila, patawarin na lang. To forgive, is divine. Yan. But To sabi err nga is nila, human. justice must be served. Ayun, dapat. Sabi nila, Sabi nila. nasa na ngayon ang pera? Ayun. Yan ang tunay na justice. Yun ang tanong. Kasama ang pera-pera na tayo ngayon, Yung mga kababayan kayamanan. ko, ha? Siya. hindi ito deep in my heart. Sa akin siguro balang araw pag ito tayo, if God's willing. Yan na lahat ng mga reliyon. Sama-sama tayo. Huwag tayo magpapabula dyan sa mga kasamahan nyo na mayroon kayong accounts. Ang dami-dami nyo nagsasama-sama. Nagtatago yan. Okay. Bakit magtatago? Hindi ka totoo. Ayun na nga. Kasi sabi ko nga, ito kailangan tayo sa based in proof, facts. Based on facts. Okay. Historical or biblical, diyan naman titirahin naman tayo dyan. May padasal-dasal pa. Mga kapatid, nandun na, paiyak-iyak pa. Akala mo, totoo yung accounts na yan, ha? Merong isang broadcaster tayo dito, ang termino daw dyan fax you. Wow! Alam mo, maganda pag tayong dalawa. Kasi yung, alam mo, being, nagtuturo kayo, professor ako. Nag-ano rin ako ng ganyan. Ayaw ko na ngayon kasi ngala-ngala ko. Naubusan ako sa fax. Fax you. Okay. Chairman, medyo Sige, maiksi lang yung oras natin, no? So talagang kailangan muna nating putulin ngayon. Pero at least ngayon, ito, meron tayong hindi lang yung tinatawag na spiritual wonder boy. At again, code po ito, no? At meron din po tayong appointed guardian of the divine wealth, no? Totoo po yan. So, may dokumento po yan. Yan. Hawak. Kasi pag wala kang tinatawag na ebidensya,
Yan. Ang ebidensya mo, kailangan yung bagong ebidensya, hindi yung panahon ni kupong-kupong. Yan. Ah? So, Wala na yun. no, Oh. so, kailangan talaga yan. Yan yung pax-u. Yan. Kailangan ngayon, ang importante yung mahalaga. Pera. Mga kababayan ko. Kailangan natin yan. At ang manifesto ko, siguro matutuwa kayo. Kaya nga tinan mo, nandyan ang mga mahal nating senador, congressman, woman. Lalo na yun pala dyan si si Ma'am Kimbo. Mama, Okay. congresswoman. Ito pala yung mga Global Advocacy Environmental Task Force. Sila Sister Monina dyan sa San Pablo, lahat ng sa Laguna. Oh, wow. At saka yung USCAG, Universal Senior Citizen. Meron pa lang. Iyan, yung USCAG. Isipin mo yan. Sila ang mauna sa pera na ito. Wow. Oo. Kayo, pribado ito. Hindi ito yung gaya dyan sa mga, dyan sa nila. Wala na nga eh. Ito, private po ito. Sama-sama tayo. Ayan. Okay. Kalagkagay na natin, ha? Oh, yes, no. So yan po, iniimbitahan tayo ni Chairman. Pero dahil nga wala na tayong oras, so we have to end yung ating program. Maraming salamat po doon sa mga nakasama natin. Again, kay Mr. Renato Tongo, kay Lynn Manabat, kay Miss Vilma Layuela, at yung pang mga manonood ng ating video, no? Kami po ay bumabati at kami po ay umaasa na kayo ay lagi naming makakasama sa paghahanap, no, sa pagtuklas ng katotohanan ito, sa pagpupursu ng katotohanan ito. Muli, ang ating pong kasama uli ngayon ay si Chairman Ray Bendia at ako po muli si Mr. Chot Velasquez. Sa ngalan po ni Miss Mel Elizalde, kami po ay bumabati sa inyo na magandang hapon at pagpalain po nawa tayong lahat ng ating poong may kapal. Thank you very much, no? So Same to you. Yes. Oo. Okay. Kaya tayo dito sa na ito. Si Kaleo. Yes. Kaleo basta thank kayo you. dyan sa mga nang gaitip. Ay, kayo dyan ni ng Rebecca Baluyot. Servito at saka sila Langging, sila Diday, sila Bilma, sila Merly. Lahat-lahat kayo dyan, sila Bergie. Kumusta kayo dyan mga angels ng USCAG, Global Advocacy Environmental Task Force, mga kaibigan. Yan, okay. So, maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat. So, yung pakipindot na lang yung sa outro. Yan. And then transition.